Grabe ang balitang yumanig sa Senado at Korte Suprema. Patuloy na nagsusulong si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang kampanya laban sa katiwalian at korupsyon sa gobyerno. Dahil dito, nakipugnayan na ang Supreme Court at nagsimula ng malawakang investigasyon upang siyasatin ang mga alegasyong ibinunyag ni Marcoleta. Ayon sa mga ulat, inilabas ni Sen. Marcoleta ang mga ebidensya at dokumento na nagpapakita ng irregularidad sa ilang proyekto at pamamahagi ng pondo. Mariin niyang iginiit na dapat managot ang mga sangkot sa katiwalian at walang sinuman ang dapat palampasin, maging matataas na opisyal man. Sa kabilang banda, nakatayo ang ilang sangay ng pamahalaan at opisyal ng Malacanang na may tahimik na pahayag habang pinapanood ang kaganapan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ramdam ng publiko ang tensyon at pangamba kung hanggang saan aabot ang pagbubunyag ng katiwalian. Ang panawagan ng taong bayan, hustisya at pananagutan para sa lahat ng sangkot. Patuloy na binabantayan ng mamamayan ang mga susunod na hakbang ng Korte Suprema at ni Senator Marcoleta na maaring magbukas ng panibagong yugto sa paglilinis ng gobyerno. Noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yun through the collective wisdom of the committee. Dapat naman sana, nung siya'y mag-request ngayon, sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody of the Senate. At yun na mga kabayan napakatindi po nung nangyari Ngayon lang po, katatapos lang po. Napakatindi po ng pangyayari dyan sa Senado. Nagkasagutan po. Nagkasagutan at nagpang-abot po si Senator Marcoleta at si Tito Soto. Kanina po mga kabayan pinag-uusapan po kung saan po ang kustudiya nito ni Bryce Hernandez. Na kung saan po mga kabayan, nabunyag po ng napakatindi. Na ito pong si Soto ay nakipag-usap po kay Speaker Romualdez. Mga kabayan, nagtatanong po si Senator Marcoleta, bakit po pinayagan ito si Bryce Hernandez na hindi ibalik sa Senado? Kasi mga kabayan, nakakontempt po Noong si Senator Marcoleta pa ang Senate Blue Ribbon Chairman, kinontempt na po si Bryce Hernandez, mga kabayan. Tapos mga kabayan, doon po sa hearing sa House, sa mga crocodile, humihingi po siya ng proteksyon sa mga senador na wag na daw po siyang ibalik. Ay humihingi po siya ng proteksyon sa mga congressman na wag siyang ibalik sa Senado. Mga kabayan, siya po ay nakontempt Di ba? So dapat pagkatapos po nung hearing na yon, ibabalik siya. Pero mali po mali ang nangyari o iba ang nangyari mga kabayan. Nakipag-usap si Speaker
Si Romualdez, kay Soto. Kaya hindi po nakabalik si Bryce Fernandez, diyan sa Senado. Pusang gala talaga. Ito na nga pa yung sinasabi natin, mga kabayan eh. Ito na po yung sinasabi natin. Mapoproteksyonan na po eh. Hindi po matutumpok talaga. Magkakaroon po ito ng cover up, malamang sa malamang. Isipin mo, kinontempt yan ni Senator Marcoleta. Tapos ang sasabihin nito ni Soto tanggal ka na eh. Tanggal ka ng chairman, hindi na ikaw ang chairman. Kaya nag-decide si Soto, mga kabayan, na pagbigyan si speaker. Pusang gala. Eto na po yun, mga kabayan. Eto na po yun. Eto na yung sinasabi natin. Magiging itbulaga na po yan. Yung house hearing na yan, yung sa flood control, itbulaga na po ang mangyayari. Bakit? Iskul-bukol po kasi yung Senate President eh. Mantakin mo. Kinulong niya sa Senado. Pinakiusapan ka lang ni Speaker, pumayag ka na. Pusang gala. Pusang gala talaga. Sensya na po, mga kabayan. Pero grabe po. Tapos itong si Zubiri, naging tagapagtanggol ni Soto. Mga kabayan, labo-labo na po talaga eh. Pinagtatanggol mo pa yung mali. Kaya pala gustong-gusto nyo kayo yung nandyan sa bumibigay na dyan sa Senado. Diba? Tama po sinabi ni Senator Bato dyan eh. Bakit yung si Grijaldo? Diba? Nandoon sa kamera. Kinulong doon. Dahil nagbanggit siya ng mga pangalan sa Senado. Tapos si Bryce Fernandez hindi nyo ibabalik. Usang gala talaga. Mga bayan, panoorin nyo po yung nangyari dyan Yung patungkol po dyan sa talagang nagpangabot. Grabe talaga. Booking na booking. Booking na booking si Soto. Ito ba, mga bayan? The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Fernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he is still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him.
Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Sir President, on that Minority point, Leader is recognized. yeah, may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, muntik kaming maghablutan if Senator Lacson remembers with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here, but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave it to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision, and I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought, no? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators, kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-impluwensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. And never tinago ni ni President Duterte. Nandun yun po, nasa Facebook, nasa TikTok na sinasabi niya, baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President,
perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan eh. Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Eh baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2028. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo eh. Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally, labanan ngayon ng perception. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Kasi dati siyang DPWH. Kasi dati siyang speaker. Dati siyang all of this will be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pagka pag nandiyan na yung mga witnesses eh. Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have 1 witness at a time, pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, you cannot stop any senator kung sino tatanungin niya doon, Mr. President, di ba? So yun po ang problema lang, that since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us that TUSAA is there and they're looking at that. No? But Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Because nga, masyadong mabigat yung accusation nung DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. President, ang dami na natin naging witness dito kung sino-sino inaccuse kapwa senador eh. Never naman. I think when I was Blue Ribbon Chair, I just remember si June Losada natulog pa sa couch sa opisina ko. Sa baba, I think I only visited one witness once. Otherwise, hindi eh. So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the committee. Yes, before Senator Ping Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With all due respect to the distinguished minority leader, there's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail. We have committed persons cited in contempt
by the Senate in other detention centers. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Yeah. Minority Leader, go ahead. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila eh. Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE, saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin, wag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Wag sa PNP, lilipat natin sa NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not President. talk to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the speaker, no, I don't think this is his personal wishes. I don't think he was also present. Yeah, in much the same way as I did not hear that. Let me clarify particular- that, Mr. President. I Yes. don't think it's his personal request. I think he was conveying it as speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the majority leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na kuni-question yung kagabi. But all over the news and live, yun po ang lumalabas. Yung witness ang nagdidikta na wag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? Di ba? Wag siyang ibalik sa Senate for detention. Pero Yes. never, we will. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!